Kumain ka na muna. Pagpasensyahan mo na tong pagkain namin. Ito lang kasi ang nakayanan namin mag-asawa eh. Pasensya ka na rin kuya. Hindi na kasi ako sanay kumain ng mga ganyang ulam eh. Baka mamaya sumakit pa ang tiyan ko. Ganun ba? Ano bang kinakain mo ngayon? Magpapadeliver na lang ako ng pagkain ko. Naku. Hindi nga pala uso rito magpa-deliver. May malapit po ditong karinderya. Kung gusto po ninyo, bibilan ko po kayo ng gusto nyo. Ano? Karinderya ba kamo? Kilala niyo ba yung may-ari nun? Sigurado ba kayong malinis sa mga tinitinda nilang pagkain? Oo naman po. Minsan po doon po kami bumibili ng ulam namin. Tsaka po, wala namang napapabalitang nagkasakit dahil sa pagkain nila. Kayo yun. Itutulad mo na naman ako sa inyo. Siyempre matibay ng sikmura niyo sa maduduming pagkain. Ganito na lang, Enrico. Magdalata ka na lang. Tiyak na malinis yon dahil ikaw lang ang magbubukas nun. Bilhan mo nga muna ang tiyok mo ng sardinas sa tindahan. Sige po, pupunta na po ako. Sigurado po kayo? Oo, iha. Lalabas muna ako, ha? Magsabi ka lang kung nagugutom ka na. Oo, kuya. Galing ng Amerika ang kapatid ng Itay. Kaya ito nakapunta roon dahil sa asawang nagpetisyon dito. Mahigit 10 taon na itong naninirahan doon. At kaya umuwi para tumingin ng lupang bibilhin nilang mag-asawa. Mula nang dumating ito kahapon, kulang na lang ay liparin kami sa lakas ng hangin na dala nito. Maliban sa pagkain, lahat ng makita nito sa paligid niya ay pinupulaan. Katulad ng baryo namin kung saan siya lumaki. Pagpasensya mo na ang kapatid ko ha. Hindi naman yan dating ganyan eh. Ang laki lang na ipinagbago mula nang makarating sa ibang bansa. Ganoon po siguro ang taong nakakarating sa ibang lugar. Nakakalimot na po kung saan siya nagmula. Pati po pagkain na dati kinakain, ngayon hindi na. Hindi naman siya magtatagal dito eh. Sabi niya, uupahan daw niya muna ang rest house ni Kapitan. Mas ayos nga po yun kaysa naman sa makasama natin siya dito. Baka po sa susunod na araw liparin na ang bubong natin. Ikaw talagang bata ka. Puro ka kalokohan. Totoo naman po Oo, alam ko naman yon. Pagpasensyahan nyo na lang. Kahit ang inay na nakikinig lang ay napatawa rin sa sinabi ko. Sa totoo lang, isang araw pa lang namin nakakasama ang kapatid ng Itay. Pakiramdam ko lalong kumukulot ang dati ng kinky na buhok. Sa 7 magkakapatid, tanging si Tio Enrico lamang ang gumanda ang buhay. Bagamat hindi naman kami sobrang naghihirap, wala naman kaming malaking bahay, walang sasakyan. At high school lang din ang natapos ko. Dahil malayo ang universidad dito sa amin, mas pinili ko na lang tumulong sa mga magulang ko. Mabuti na lang hindi pa natatapos ang araw na yun. Lumipat na ang tiyuhin ko sa rest house ni Kapitan. 3 araw na ang nakakalipas mula nang umalis si Tio Enrico. Nang bigla na naman itong sumulpot sa bahay namin. Kasalukuyan ako nagsasalansa ng mga panggatong na ibinilad ko. Nang dumating ito at kausapin ng Itay. Kailangan ko kasi ng kasambahay, kuya. Nahihirapan kasi ako na kumilos sa rest house ni Kapitan. Wala bang nairekomenda sa'yo si Kapitan? Mas marami kasi siyang kilala kaysa sa akin. Nako, ayoko naman na hindi ko kilala. Baka mamaya malikot ang kamay niyang i-recommenda niya. Mawala pa mga gamit ko. Mamahalin pa naman ang lahat ng dala ko. Ultimo medyas, wala kang mabibili dito sa Pilipinas. Wala naman kasi akong kilala na pwedeng pumasok na kasambahay sa'yo. Baka naman pwede si Lisa na mamasukan sa akin. Ha? Hindi ko kasi alam kung papayag siya. Tsaka sa pagkakaalam ko kasi, doon muna siya sa kapatid niya. Maselang kasi ang pagbubuntis ng manugang ko eh. Baka naman pwede yung asawa mo na lang muna ang papuntahin mo sa manugang mo, kuya. At si Lisa muna ang maging kasambahay ko. Mas gusto ko din kasi yung bata para mabilis kumilos. Tsaka, pansamantala lang naman eh. Sige. Kakausapin ko siya mamaya. Hindi naman siya magiging lugi sa akin eh. Babayaran kong serbisyo niya. Wala ka namang masasabi sa sipag ng batang yon. Kaya nga lang nakaplano na nga ang pagpunta niya sa kapatid niya. Sana nga mapapayag mo siya, kuya. Nang makaalis ang tiyuhin ko, kinausap ko agad ang Itay tungkol sa sinabi ng kapatid nito. Gusto ko sanang tumutol kaya lang na malaman ko ang magiging sahod ko. Pumayag na rin ako. Ayos lang naman daw kay inay kung siya na lang muna ang pupunta kina kuya.
para mabantayan ang hipag ko. Iniisip ko rin kung ganun kalaki ang sasahurin ko sa loob ng isang buwan. Mabibili ko na rin ang gamit na matagal ko nang gustong mabili. Kinabukasan maaga palang gumayak na ako papunta sa rest house ni Kapitan. Pagdating ko doon, naabutan ko nag-aalmusal pa lang si Tio Enrico. Mabuti dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay eh. Sabi ng itay, sa inyo ko na lang po itanong ang mga gagawin ko dito. Madali lang naman eh. Maglilinis ka lang, maglalaba at ipagluluto ako. Tapos kung meron pa akong iuutos sa'yo. Ano po ang una kong gagawin? Ako, mahina rin pala ang ulo mo katulad ni Kuya Dante. Kaya lang naman po ako nagtatanong dahil ito po lang po ang unang beses na papasok ako sa pagkakasambahay. Unahin mo munang ayusin ang kwartong tinutulugan ko. Hoy, ingatan mo mga gamit ko dun ha. Lagi mong tatandaan na mamahalin ng mga yun. Kulang pang sahod mo para ipambayad. Oho, huwag po kayong mag-alala. Iingatan ko po ang mga gamit ninyo. Mabuti naman kung ganun. Kapag ganyan ka kabait, tiyak na magkakasundo tayo. Iginiya na ako ng tiyuhin ko kung saan ang kwarto niya. Pagpasok namin sa loob, unang bumungad sa akin ang magulong higaan nito. Nagkalat din sa sahig ang mga damit na hinubad niya. Maya-maya lang iniwan na ako doon pagkatapos magbili ng mga gagawin ko. Inumpisahan ko na ang pagliligpit sa higaan nito. Pagkatapos sinunod ko ang mga damit sa sahig. Nilinis ko na rin ang banyo. Bago ako lumabas, tiniyak ko munang wala akong nakaligtaan na gawin. Sunod ko namang nilinisan ang kusina. Tambak kasi doon ng mga baso at pinggan. Tila ilang araw nang hindi yun naliligpit. Sa dami ng ginagawa ko, hindi ko na malaya na tanghali na pala. Noon ko lang naramdaman ang pagkalam ng sikmura ko. Kanina pa kumakain ng tiyuhin ko, hindi man lang ako naalalang alukin. Nagpakita lang ako para mapansin niya. Tapos yan ba sa ginagawa mo? Hindi pa po eh. Uy, bakit tumigil ka na? Hindi pa naman kita pinapatawag ah. Kasi po, Chong, pasado alauna na po. Nagugutom na kasi ako eh. O sige, patapusin mo muna ako sa pagkain ko. Tsaka kumain. Hindi po ba pwedeng sumabay na po ako sa inyo? Kanina pa po talaga kasi ako nagugutom eh. Iha, kasambahin lang kita. Baka nakakalimutan mo yan. Hindi pwede magsabay ang amo at ang kanyang kasambahay. Ganun po ba? Sige, doon ka muna. Ituloy mo muna yung ginagawa mo. Tatawagin na lang kita. Wala akong magawa kundi sundin ang inuutos niya. Habang nagwawalis, nagdidilim na ang paningin ko. Pinagpapawisan na rin ako ng malamig. Pakiramdam ko wala na talaga akong lakas. Nang bigla akong tawagin ni Tio Enrico. Pwede na raw akong kumain. Parang may pakpak naman ang paa ko na nagtungo na ako sa may kusina. Pagdating sa hapagkainan, parang gusto kong maiyak. Kasi tira-tira na lang ang nandun. Tutong na lang din ang natira sa kaldero. Oh, ano pang hinihintay mo? Kumain ka na at marami ka pang gagawing trabaho. Ito lang po ba ang kakainin ko? O bakit? Pagkain niya na. Aba iha, namimili ka pa yata. Hindi mo ba alam? Marami dyan ang walang makain. Alam ko naman po yun, Chong. Pero kahit po kailan, hindi kami pinakain ng itay ng tira-tira. Anong tira-tira? Talagang yan ang pagkain mo. Ano ba inaasahan mo ha? Huwag mo sanang kakalimutan ang katayuan mo rito. Na kahit kasambahay lang ako makakain pa rin ako ng disenteng pagkain. Alam mo napapansin ko sa'yo? Masyado ka lang kasing maarte eh. Kung ayaw mong kumain, nasa sa'yo yun. Ikaw rin naman ang magugutom eh. Hindi naman po ako nag-iinarte. Pero hindi po kasi ganito ang inaasahan kong trato ninyo sa akin. Inaasahan mong trato ko sa'yo? Bakit? Dahil pamangkin kita, magiging espesyal ka na? Hindi naman po sa ganon. Ay bahala ka kung ayaw mong kumain. Basta iligpit mo pa rin yan. Hindi na po ako babalik dito bukas. Ano ka mo? Pasensya na po, Chong. Hindi ko po pala kaya ang trabaho dito. Iha, hindi ginagawang biro ang pagtatrabaho. Alam ko naman po yun eh. Eh di bumalik ka na sa trabaho mo. Nang tumalikod si Tio Enrico, hindi ko na napigilang tumulo ang luha ko. Dahil hindi ko na rin matiis ang gutom na aking nararamdaman. Kinain ko na rin yun. Pagkatapos kong magligpit ng pinagkainan,
Tinuloy ko na ang naiwan kong trabaho. Nang hapon na nagpaalam na ako na uuwi. Tumango lang ang tiyuhin ko. At itinuloy niya ang panonood ng TV. Pagdating sa bahay, nagmano lang ako kay Itay at saka naupo. Marami ka bang ginawang trabaho? Mukhang pagod na pagod ka kasi. Hindi na po ako babalik doon, Tay. Bakit naman? Hindi mo ba kaya ang trabaho? O may ginawang hindi maganda sa'yo ang tiyuhin mo? Kaya ko naman po ang trabaho. Kaya lang po, hindi ko matagalan ang ugali ng kapatid niyo. Masasanay ka rin sa kayabangan ng kapatid kong yon. Hindi lang yun, Tay. Tama ba naman na pakainin ako ng tira-tira at tutong na kanin? Ano ka mo? Yun ang pinakain sa'yo? Opo, kumakain po ako ng tutong. Sinasabawan ko pa nga po yun ng kape. Kaya lang parang hindi namang tao ang turing niya sa akin eh. Kahit sino ang kasambahay niya, walang tatagal. Huwag ka na nga bumalik doon. Oo nga, mahirap lang tayo. Pero hindi naman tama ang ginagawa niya. Kapag pumunta siya dito, kakausapin ko siya. Pasensya na po, Tay, ha? Gusto ko sana kumita rin para makatulong kahit papaano sa gastusin dito. Kaso, hindi ko talaga kaya eh. Naiintindihan kita. Kaya tumahan ka na. Salamat po at naiintindihan niyo ako. Akala ko po magagalit kayo kapag sinabi kong hindi na ako babalik sa kapatid ninyo. Hindi ako maaaring magalit sa'yo. Alam mo yan. Kaya tahan na. Kahit pagod at walang ganang kumain, sinabayan ko pa rin ang Itay. Pagkatapos ng hapunan, nagpatunaw lang ako sandali ng kinain. At pagkatapos nagpaalam na rin kay Itay na matutulog na. Kinabukasan tanghali na ako bumangon. Narinig ko ang Itay na may kausap sa labas ng bahay namin. Kinutuban ako na baka antsuhin ko yun. Nang tingnan ko nga, tama nga ako. Nakinig na rin ako sa usapan nila. Kahit kapatid kita, hindi ko hahayaan na gawin mo yun sa anak ko. Pamangkin mo yun eh. Kuya, hindi ko naman minaltrato ang anak mo eh. Malumanay nga ako makipag-usap sa kanya eh. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ko na pababalikin ang anak ko sa'yo. Umanap ka na lang ng ibang kasambahay mo. Nakikiusap naman ako sa'yo, kuya. Eh hindi kasi ako sanay na walang kasama sa bahay. Kahit matagal ka nang naninirahan sa ibang bansa, hindi maaaring makalimutan mo kung paano gumawa sa bahay. Hindi na nga ako sanay eh. Kahit na anong gawin mo, hindi na magbabago ang isip ko. O sige, ganito na lang. Maliban sa sahod niya, bibigyan ko pa siya ng bonus kapag tapos na ang isang buwan na pagtatrabaho niya sa akin. Kahit doblehin mo pa ang sahod niya, ako na mismo ang pipigil sa anak ko na bumalik sa'yo. Masyado namang mataas ang pride niyo. Buti nga tinutulungan ko pa kayo eh. Bakit? Kesyo mahirap lang kami, wala na kaming karapatan tumanggi? Tsaka anong tulong ang sinasabi mo? Pinaghihirapan ng anak ko ang ipapasahod mo. Hindi yun libre. Huwag ka naman magalit sa akin, kuya. Minsan na nga lang ako umuwi rito eh. Magkakagalit pa tayo. Mabuti pa umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Habang nakasilip ako at nakikinig sa kanila, hindi ko maiwasan ang makaramdam ng inis. Akala ko kasi kapag pumasok akong kasambahay kay Tio Enrico, may pag-asa na akong magkapera. Noon ko lang napagtanto na mahirap din pala maging kasambahay. Kahit anong pakiusap ni Tio Enrico sa Itay, hindi na talaga siya pumayag pa. Nabalitaan na lang namin na may nakuha ng bagong kasambahay si Tio Enrico. Si Aling Rosie, na may edad na rin. Kilalang masipag ang Ali sa lugar namin. Kaya buo ang paniniwala namin na magtatagal ito. Pero inabot lang daw ng 2 araw, umalis na rin ito. Marami pang pumasok na kasambahay dito. Pero lahat hindi rin nagtagal. Kay Chong na po ang problema, Tay. Hindi sa nagiging kasambahay niya. Ang laki na kasi ng ipinagbago niya. Hindi na siya marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Tingin niya sa mga tao, pwede niyang bayaran ng pera. Tingin niya po sa mga tao dito eh. Mga kasing liit lang ng langgam na pwede niyang tapakan. Hayaan na lang natin siya. Ang importante, hindi ka na babalik sa kanya. Hindi ko pa rin po maiwasan na maawa sa mga pumalit sa akin. Baka makahanap siya ng katapat niya at mapagtanto niya ang mga mali niyang ginagawa. Sana nga po, para magbago na po siya.
Marami pang kinuwang kasambahay si Tio Enrico. Hanggang umabot na ng 1 buwan ang pananatili niya sa baryo. Ang alam kasi namin 1 buwan lang siya at aalis na rin. Hindi rin namin nabalitaan na naghahanap siya ng lupa na balak bilhin. Isang hapon nagulat na lang kami sa biglang pagsulpot nito sa bahay namin. Akala ko umalis ka na. Hindi ka na kasi nagpakita sa akin Ay, hindi pa. Baka magtagal pa kasi ako rito eh. Wala pa akong nahanap na lupang pwedeng bilhin. Saan mo ba balak bumili kung sakali? Baka sa ibang lugar na lang. Iniisip ko kasi na kung dito sa atin, baka naman kasi mamaya putaktihin ako ng mga kamag-anak natin para utangan. Hindi naman ganun ang mga kamag-anak natin. Kung sakali man nalapitan ka nila, gusto ka lang nila kumustahin. Hindi ko naman kailangan ng pangungumusta nila eh. Huwag ka naman ganyan. Baka isipin nila nagbago ka na. Kesyo nakarating ka lang sa ibang bansa. Kuya, hindi naman sa pagyayabang ha. Hindi nila kaya magawa yung mga narating ko sa buhay. Ito isipin mo. Ako lang nag-iisa rito sa baryo natin ang nakarating sa ibang bansa. Hindi mo naman kailangan pang ipamukha ang bagay na yan. Iba-iba kasi ang kapalaran ng tao. Pinalad ka lang na makarating sa ibang bansa. Hindi naman siguro masama kung ipagmalaki kong narating ko sa buhay. Oo nga. Pero mas maigi pa rin na maging mapagkumbaba kaysa maging mayabang. Hindi ko alam kung tinamaan ba nun si Tio Enrico sa sinabi ng itay. Kaya hindi na siya nakaimik. Nagpaalam na rin ito pagkatapos. Ang itay naman, itinuloy na ang naudlot ng pagpapakain sa kanyang mga alagang manok. Lumabas naman ako ng bahay para kunin naman ang mga sinampay. Nung gabing yon habang naghahapunan kami, napag-usapan ulit namin ng itay ang mayabang niyang kapatid. Ano kaya ang totoong dahilan ng Chong kung bakit namamalagi pa siya dito? Hindi ba nga, hindi pa nakakahanap ng lupang gustong bilhin daw? Hindi naman yata siya naghahanap Malay naman natin. Hindi naman natin nakikita Ewan ko ba, Tay? Iba ang kutob ko. Ano ba ang kutob mo, ha? May itinatago ang kapatid ninyo. Ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong tumatakbo sa isip mo. Kumain ka na nga lang. Kaduda-duda naman kasi ang mga kilos niya Biruin niyo naman, galing ibang bansa, pero ni isang chocolate wala man lang dala. Hindi naman lahat ng nag-a-abroad may dalang pasalubong na chocolate. Basta, Tay, iba talaga ang kutob ko sa kapatid niyong yan. Kung meron man siyang itinatago, malalaman din natin yan. 1 linggo muli ang matulin na lumipas. Ganon din katagal na hindi nagpakita sa amin si Tio Enrico. Inakala naming abala lamang siya sa paghahanap ng lupang gusto daw nilang bilhin ng mag-asawa. Kaya naman ganun na lang ang gulat namin ng itay nang bigla na naman itong sumulpot sa bahay namin. Sa pagkakataong yun, dala nito ang lahat ng gamit niya. Nagkatinginan pa kami nun ng itay at nagtatanong sa isa't isa. Pinapasok naman siya ng itay sa loob ng bahay namin. Tinanong pa siya kung gusto niya magkape. Hindi naman ito tinanggihan ng alok at ako na rin ang nagtimpla. Habang nasa kusina, naririnig ko ang pag-uusap nila ng itay. Ngayon na ba ang alis mo? Hindi pa kuya. Ang totoo niyan, hindi pa ako makakaalis. Bakit dala mo na lahat ng gamit mo? Ang totoo niyan kasi kuya, may kailangan sana ako sa iyo Ano naman yun? Pwede bang dito muna ako? Ha? Dito ka titira sa amin? Oo kuya. Magtsatsaga muna ako sa inyo habang wala pa akong nahanap na mauupahan. Bakit ka kasi umalis sa rest house ni Kapitan? Ang totoo kasi niyan, naubos na yung dala kong pera. Wala na akong pambayad doon ng 1 pang buwan. Hindi pa kasi ako pinadadala ng asawa ko Wala namang masama kung dito ka muna. Pero kita mo naman ang klase ng pamumuhay namin. Tatagal ka ba? Sabi mo nga, hindi ka na sanay sa ganitong buhay. Ayos lang naman kuya. Sabi ko nga sa'yo, pwede ko naman pagtsagaan kung anong meron Wala naman akong magagawa Alangan naman na ipagtabuyan kita. Ngayon pala nagpapasalamat na ako sa'yo kuya. Huwag ka rin mag-alala. Babayaran kita kapag napadalhan na ako ng asawa ko. Hindi naman ako tatanggap ng pera na galing sa'yo. Magkapatid tayo. Tama lang na tulungan kita sa abot ng makakaya ko. Huwag ka nang mahiya.
Alam kong mahirap ang buhay niyo eh. Kaya tanggapin mo na yung perang ibibigay ko sa'yo. Tsaka na natin pag-usapan yan. Tsaka lang ako nun lumabas para ibigay ang tasa ng kape. Hindi ako tumitingin kay Tio Enrico. Baka kasi mabasa niya ang pagtutol na sa amin siya titira. Nang mailapag ko ang kape sa harap niya, tsaka ako nagpaalam na may gagawin pa. Sa kwarto ako tumuloy. Dahil 2 lang ang kwarto sa bahay na yon at tanging kurtina lang ang tumatabing. Sa may silong siya pinatigil ng itay. May katre naman doon. At pwede siyang gumamit ng kulambo para hindi siya lamukin. Kuya, bakit naman doon sa silong mo ko patutulugin? Sabi mo nga, hindi ka naman magtatagal. Tsaka dati doon natutulog ang panganay ko. Regular naman nililinis ng asawa kong silong namin. Oo nga kuya, pero bisita niyo ako. Grabe niyo naman akong tratuhin. 2 lang kasi ang kwarto dito. Saan ka pa pwesto? Tsaka dati naman sa silong tayo natutulog nung mga bata pa tayo. Hindi na kasi bagay sa akin na matulog sa silong. Kung gusto mo, kausapin natin ang iba pa nating kapatid. Baka pwede ka nila patuloyin sa kanila. Ako hindi na kuya. Maraming batang kasama nila sa bahay. Hindi rin ako makakapagpahinga ron. Di magtiyaga ka na lang sa silong kaysa wala kang matuluyan. Walang nagawa si Tio Enrico. Kundi ang bitbitin na lang ang 2 malaki niyang maleta sa silong ng bahay namin. Sa tanghalian nag-isa lang ako ng sardinas na nilagyan ko ng talbos ng kamote. Yun lang kasi ang meron sa likod bahay namin. Nang makita ni Tio Enrico na yun ang ulam namin, biglang nalukot ang mukha nito. Wala bang ibang ulam? Pasensya na po. Ito lang ang nakayanan namin. Tsaka po, sanay kaming ganito lang kasimple ang ulam namin. Pasensya na pero hindi kasi ako kumakain yan. Kapag po hindi kayo kumain, baka mangayayat naman kayo. Hindi mo talaga ako mapapakain yan. Pwede naman pong bumili na lang kayo ng ulam ninyo. Wala na kasi akong pambili eh. Baka meron kayo dyan. Wala din po. Kita niyo naman po ang klase ng pamumuhay namin. Oo nga, nakikita ko naman. Sige, maiwan na muna kita. Pakisabi kay kuya na hindi ako kakain. Tumalikod na lang nun si Tio Enrico at bumalik sa silong ng bahay. Pumasok naman ang itay at hinahanap ang kapatid niya. Sinabi ko na ayaw nito ng ulam, kaya hindi namin makakasabay sa tanghalian. Naiiling na lang ang itay at tahimik nang dumulog sa hapagkainan. 1 linggo na si Tio Enrico sa amin. Tuwing ayaw niya ng ulam, napipilitan ng itay na magkatay ng manok para ipaulam dito. Samantalang kami nun, nakakatikim lang ng manok kapag may okasyon. Baka naman po maubos na ang mga alaga niyong manok. Halos araw-araw kasi kayong nagkakatay eh. Huwag kang mag-alala, dadami ulit yan. Meron naman tayong inahin dyan na nangingitlog ngayon. Tay, hanggang kailan po kaya ang kapatid niyo dito? Hindi naman siya ipinagtatabuyan ko siya ha, pero hindi tayo mayaman para sundin lahat ng kapritsyo niya. Sana naman, matuto siyang makisama. Sabi niya 1 linggo na lang daw. Hindi daw kasi makapagpadala ang asawa niya dahil abala sa trabaho at negosyo nila. Bakit nga po pala naubos ang pera niya? Nako, hindi ko alam. Hindi naman kasi ako nagtatanong sa kanya. Baka naman sa umpisa pa lang, wala na siyang pera talaga. Huwag ka na nga magsalita ng ganyan. Wala naman tayong alam eh. Sa totoo lang nagdududa na ako sa kapatid ng itay. May hinala akong meron siyang tinatago sa amin. May kinalaman tsak yun sa hindi nito pag-alis. Lumipas muli ang 1 linggo. Sa amin pa rin nakikitira si Tio Enrico. Sa araw-araw na lang, wala itong ginawa kundi magreklamo sa ulam, sa bahay namin, at sa ibang tao. Nakita ko pala si Caroline kanina. Tumanda na lang sa pagtitinda ng balot. Samantalang nung high school kami, yun yung trabaho niya eh. Wala rin talagang asensyon taong yun, no? Ayos naman ang pagtitinda niya ng balot. Sa trabahong niya na itataguyod ang pamilya niya. Ano lang yung kakarampot nakita niya ron? Ni hindi nga makabili man lang ng maayos at tsinelas eh. Ibibigay ko sana yung pinaglumaan ko eh. Kaso naisip ko na hindi naman bagay sa paa niya. Baka 1 linggo lang ipudpud na. Alam niyo po ba, Chong? 3 anak niya ang napagtapos niya sa kolehiyo. At 2 pa ang napag-aaral niya dahil sa pagiging tindero ng balot. At kahit kailan po,
Hindi na balita na nangutang siya sa mga tao dito o namerwisyo. Ah, ganun ba? Pero alam mo, Iha, iba pa rin kapag nasa ibang bansa ka eh. Buhay dito sa atin, napakabagal ang pag-usad. Ganun po ba, Chong? Bakit hindi na lang po kayo umuwi sa inyo? Total po, wala na kayong bukang bibig kundi ang lugar kung saan kayo nanggaling. Gustuhin ko man, Iha, hindi pa maaari. Wala pa ako nakikita na lupa na pwedeng bilhin. Mayroon pong lupang ibinebenta ang kaibigan ko. Maganda po ang lokasyon at malapit sa kalsada. Marami naman po kayong pera. Tsak, sisiulong sa inyong presyo ng lupa. Uy, magkano naman? Nasa 10 milyon. Ha? Mahal din pala, no? Kahit sa liblib na lugar. Hindi na po kayo lugi doon. Sabihan niyo lang po ako kung gusto niyong makita. Ako po kasi ang ahente ng lupa. Ah, sige. Sasabihan na lang kita. Hihintayin ko pa rin kasi ang tawag ng tita Mayat mo eh. Sabi ko nga, wala na akong panggastos. Gusto ko na rin kasi makalipat ng bahay eh. Bakit hindi mo ulit tawagan ang asawa mo? Busy kasi sa trabaho at negosyo namin. Hindi niya masaglit ang pagpapadala. Wala ba siyang pwedeng utusan man lang? Yun kasi ang ugali ng asawa ko eh. Walang tiwala sa ibang tao pagdating sa pera. Mahirap nga yung ganon. Hindi naman sa pinapaalis na kita. Kaya lang, ikaw ang inaalala ko. Alam ko naman yun, kuya. Ay, meron kayang pwedeng mangutangan dito? Ibabalik ko rin kaagad kapag nagpadala na si Mayat ng pera. Nako, wala kaming kakilala na nagpapautang. Hindi rin kasi namin ugali ang mangutang sa ibang tao. Ayokong masanay na laging nangungutang. Magtatanong na lang ako sa mga dati kong kakilala dito. Saan mo ba gagamitin yung pera? Saan pa ba? Panggastos dito sa bahay. Hindi mo naman kailangan gumastos dito sa bahay. At saka, hindi magandang makasanayan mo ang pangungutang. Hindi naman kayo magbabayad eh. Ako naman eh. Bahala ka na nga. Basta, pinaalalahanan na kita. Nung umalis ang tiyuhin ko, kinausap ko ulit ang Itay tungkol dito. Hindi ko kasi nagugustuhan ng mga nababalitaan ko sa kapatid niya. Marami kasing kumakalat na usap-usapan na kung saan-saan ito nangungutang ng pera. Mula pa noon, kahit anong gipit natin, hindi po tayo nangungutang. Baka po kasi pagdating ng araw madamay tayo sa ginagawa ng kapatid ninyo na pangungutang sa mga tao dito. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ko hahayaan na mangyari yan. Tsaka, kilala tayo ng mga taga rito na walang inaargabyado. Baka po dahil sa kapatid ninyo, masira ang reputasyon ninyo. Kilala naman si Enrico ng ibang taga rito. Nasa kanila na yon kung magtitiwala sila rito dahil lang sa galing abroad. Sa bagay nga po, pasensya na po kayo at kayo ang kinukulit ko. Naiintindihan ko naman ang pinagsisintimiento mo. Ayaw mong nandito ang kapatid ko. Hindi naman po sa ganon. Siguro, mabigat lang ang loob ko sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin. Kalimutan mo na ang nangyaring yun. Ikaw din ang mahihirapan niya. Pinipilit ko naman po Kaya lang pag nakikita ko siya, Bata ka pa nga talaga. Hindi pa kayang kontrolin ang nararamdaman. Basta ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat. Puntahan mo muna ang mga kaibigan mo. Ako na muna ang bahala sa bahay natin para hindi mo na nakikita ang tiyuhin mo. Umalis ng araw na yun si Tio Enrico. Habang tumatagal, lalo ako nagkakahinala na talagang meron siyang tinatago sa amin ng Itay. Gustong gusto ko na siyang umalis sa bahay namin. Mula kasi nang tumira siya sa amin, nadagdagan pa lalo ang trabaho ko dahil tuwing kakain siya, ako pa nagliligpit ng pinagkainan niya. Ako rin ang naglalaban ng mga damit niya. Nang nasa bahay siya para makaiwas ako sa mga utos niya, naisipan ko munang puntahan ng kaibigan ko. Malapit lang ang bahay nila sa kapitan namin. Ganun na lang ang gulat ko nang malaman na hindi pa daw nakakabayad ng upa ang tiyuhin ko. Matagal na raw itong sinisingil. Nang makauwi ako ng bahay, wala si Tio Enrico. Kaya naman sinabi ko agad kay Itay ang nalaman ko. Totoo ba yan? Oo naman po. Hindi maaaring magsinungaling ang kaibigan ko. Sabi ko na sa iyo, Tay may itinatago ang mayabang yung kapatid. Baka hindi totoo ang lahat ng sinasabi niya sa atin. Kakausapin ko siya mamaya pagdating niya. Baka dahil sa kanya mapahamak pa tayo. Huwag na muna natin siyang husgahan. Pakinggan muna natin ang paliwanag niya.
Baka naman, gagawa na naman siya ng bagong kwento sa inyo. Ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat. Kung totoo ang hinala mo, hindi ko siya kukonsintihin. Sige po, Tay. Hating gabi na nang dumating ang tiyuhin ko. Lasing ito kaya hindi makausap ng itay. Hinayaan na lang muna namin siya magpahinga. Narinig pa namin na sumuka ito. Kahit lango sa alak, hindi pa rin ito maiwasan na magyabang. Ang dami pa nitong sinabi na hindi daw masarap ang alak. Hindi katulad ng mga mamahaling alak na nainom niya. Kinabukasan sinilip ng itay ang kapatid na mahimbing pa rin natutulog sa higaan nito. Naiiling na lang ang itay. Nagbilin na lang siya sa akin na ipagluto ko na lang ito kapag nagising. May kailangan lang daw siyang asikasuhin. Nagluluto na ako ng tanghalian namin na magising ang tiyuhin ko. Humingi agad to ng kape at naupo sa hapagkainan. Ang Kuya Dante, Umalis po, may aasikasuhin lang daw. saan daw pumunta? Hindi po binanggit eh. Ganun ba? Ano yung niluluto mo? Para ba sa tanghalian natin yan? Ginisang munggo po at magkiprito ako ng galunggong. Wala bang ibang ulam? Hindi ako kumakain ng galunggong at munggo. Dati po ba hindi na kayo kumakain ng munggo at isda? Kumakain naman, kaya lang nag-iba na panlasa ko ngayon Pasensya na po kayo, Chong. Ito lang po ang ulam namin. Wala naman pong iniwan na pera ang itay para ipambili ng ulam ninyo. Ay, ang hirap ng buhay, mahirap. Nagtataka naman po ako sa inyo. Puro kayo reklamo dito sa amin pero ayaw nyo namang umalis. Totoo naman ang sinabi ko, di ba? Mahirap ang buhay ng mga katulad nyo. Kahit mahirap lang po kami, masaya naman po kami. Talaga? Para namang hindi ganyan ang nakikita ko. Wala pa rin masasaya kapag marami kang hawak na pera at nabibili nyo ang lahat ng gusto nyo. Siguro po sa iba, mas masaya ang maraming pera. Pero kontento na po kami sa kung ano meron kami. Siyempre, yan ang sasabihin mo. Dahil wala naman kayong pag-asang umangat sa buhay Hindi ko maiwasan na magpanting ang tenga ko sa sinabing yun ng kapatid ng itay. Bigla ko nabitiwan ng sandok na hawak ko at nakapamewang na humarap sa kanya. Nakatingin naman siya sa akin na tila ba nagtataka sa inaasal ko. Alam niyo naman na mahirap ang buhay namin. Bakit dito pa kayo nagsusumiksik? Dagdag pasanin pa kasi kayo Hindi na nga kayo nakakatulong. Puro reklamo pa ang naririnig namin sa inyo. Ano naman ang masama sa sinabi ko? Totoo naman, hindi ba? Anong masama? Napakayabang niyo po kasi. Bakit hindi na lang po kayo bumalik sa pinanggalingan ninyo? Tutal naman po, puro pangit ang nakikita niyo sa lugar namin at sa mga tao dito. Kung alam mo lang, matagal ko nang gustong umalis sa bahay nyo. Akala mo yata hindi ko alam na ayaw mo akong tumira dito. Wala ka pa ngang nararating sa buhay Akala mo kung sino ka na? Kayo ang kung sino ang umasta sa bahay namin. Mahiya naman po kayo, Chong. Kung magtatagal pa kayo dito, bakit hindi na lang kayo magbanat ng buto? Sino ka para utusan ako? Kahit na kailan, hindi ko dudumihan ng putik ang mga kamay ko. Masyado namang mataas ang tingin ninyo sa sarili ninyo. Samantalang nanggaling din naman kayo sa putik. Huwag niyo po sanang kalilimutan kung saan kayo nanggaling. Matapos ang mainit naming pagtatalo, basta na lang umalis ang tiyuhin ko. Parang gusto ko namang magsisi na sinagot-sagot ko ang kapatid ng itay. Hindi naman kasi kami pinalaki ng hindi marunong rumispeto sa mas nakakatanda ng mga magulang namin. Kaya lang napuno na rin kasi ako. Lalo tuloy ako naguluhan kung tama bang ginawa ko. Ilang sandali pa dumating na rin ang itay. Tinanong niya agad ang kapatid kung gising na ba. Umalis po siya. Sinabi ba kung saan siya pupunta? Hindi po. Tay, nagkasagutan po kami ng Chong. Hindi ko na po kasi matilas ang ginagawa niyang pangmamaliit sa buhay na meron tayo Naiintindihan kita. Pero sana matutunan mong magtimpi sa sarili. Opo, Tay. Kumusta po pala ang lakad niyo? Kalat na sa buong baryo ang kayabangan ng tiyuhin mo. Marami din pala siyang inutangan na taga rito sa atin. Ako nga ang sinisingil dahil nasa poder ko daw. Nangako daw kasi na magbabayad oras na magpadala ang asawa rito. Ganon din pala ang kwento niya sa ibang tao. May palagay ako na baka puro kasinungalingan lang ang mga sinabi niya sa atin. Wala naman talaga siyang pera.
Kaya nga kailangan ko siyang makausap ng masinsinan. Kapag dumating siya mamaya, doon ka muna sa kwarto mo ha. Huwag kang mangingialam sa amin. Opo, Tay. Sana naman matapos na ang problema natin sa kanya. May solusyon sa lahat ng suliranin. Magtiwala ka lang. Aayos din to. Tumangulang ako kay Itay. Nang dumating nung hapon ng kapatid niya, agad itong kinumpronta sa mga ginawa niya. Noong una tumatanggi pa ang tiyuhin ko. Pero bandang huli umamin na rin. Kahit ako na nakikinig, hindi maiwasan na makaramdam ng galit sa ginawa nitong panluloko sa amin. Ang yabang-yabang mong umuwi dito. Akala mo kung sino kang umasta. Wala ka naman pala talagang pera. May sinasabi ka pa na kaya ka lang umuwi ay para bumili ng lupa. Pasensya ka na kuya. Sana naman walang makaalam nito. Tiyak na pagtatawanan ako ng mga taga rito. Kung hindi kasi naunay ang kayabangan mo, kung antimano sinabi mo na agad na pinalayas ka ng asawa mo at pinauwi dito, baka makisimpatsa pa sa'yo mga taga rito. Kaso hindi Sa kagustuhan mong tingalain ka ng tao, gumawa ka pa ng kwento. Gusto lang naman na galangin nila ako Isipin nila na malayo ng narating ko sa buhay. Ayoko malaman nila na mahirap pa rin ako hanggang ngayon kahit nakarating na ako sa ibang bansa. Noon pa, matayog na ang pangarap mo. Pero kulang ka naman sa gawa at diskarte. Gusto mo palang umasenso sa buhay. Sana sinamantala mo na habang nandun ka. Anong magagawa ko hindi nga ako pinalad. Hanggang ngayon janitress pa rin si Maya sa isang ospital doon. Sapat lang pambayad sa upa at bayarin ang kita niya. Hanggang dun kasi dinala mo ang pagiging tamad mo. Hindi na ako nagtataka kung bakit pinauwi ka rito ng asawa mo. Huwag mo nang ipamukha sa akin na mahina ako at walang sariling palo. Mabuti nga para matauhan ka. Kuya, itutuwid kong lahat ng mga pagkakamali kong nagawa. Huwag mo lang akong paalisin dito sa bahay mo. Dahil sa mga ginawa mo, hindi ka na pwede sa bahay namin. Kuya naman, huwag mo namang gawin sa akin to. Parang batang paslit kong pagalitan at pangaralan ng itay ang kapatid. Naroon pa rin ang awa ko sa kapatid niya. Pero tingin ko tama lang na paalisin niya ito sa bahay namin. Akala ko nag-alsa balutan na ang tiyuhin ko. Kaya nagulat ako nang makita siyang prenteng nakaupo sa sala. Hinanap ko ang itay para tanungin. Pinuntahan ko siya sa likod ng bahay na inaayos ang kulungan ng mga manok. Tay, akala ko po ba aalis na sa bahay natin ang kapatid ninyo? Wala naman siyang pupuntahan kung paaalisin ko siya. Nakakaawa naman. Hindi po ba siya pwede sa iba ninyong kapatid? Nakausap ko na sila. Hindi rin nila kayang pakisamahan ng tiyuhin mo. Kaya tayo naman na magtitiis ngayon? Nangako siya na maghahanap ng trabaho at saka aalis na dito sa atin. Hindi ko po kayang makasama ang tiyong sa iisang bubong. Ang mabuti pa po, ako na munang papalit kay nanay sa pagbabantay kay Ate Sarina. O sige, ikaw ang bahala. Ayoko naman na nakikita kang nahihirapan na pakisamahan ng kapatid ko. Sana din maintindihan mo ko. Hindi ko siya maaaring pabayaan. Lalo't matagal din kaming hindi nagkita. Kinabukasan hinatid ako ng itay sa kabilang baryo, kung saan naroon ang pamilya ng kapatid ko. Pumayag naman ang inay na makipagpalit sa akin. Umuwi na rin sila ng araw na yun sa amin. Pagdating ng mga magulang ko sa bahay namin, nadatnan nila ang tiyuhin ko na lasing at nagwawala. Bakit dito ka pa nagwala sa pamabahay ko? Pasensya ka na kuya. Nasobran lang sa inom. Magpakaayos ka! Dahil kung hindi, palalayasin kita dito sa bahay ko. Wala akong pakialam kung magpalaboy-laboy ka sa lansangan! Tama na yan. Nakakaya sa mga kapitbahay. Pinagtitingin na tayo Pumasok ka na sa loob, Enrico. Magpahinga ka na. Bukas na lang tayo mag-usap-usap. Sige Ate Edna, pasensya na ulit. Ikaw naman, Dante. Hinay-hinay lang sa pagsasalita. Sumusobra na kasi. Umalis tuloy ang anak natin dahil sa kanya. Kaya nga lumayo na si Lisa para mabigyan mo ng oras kung paano mo aayusin ang problema ng kapatid mo. Nang hindi na sumagot ang itay, inayos na lang ng inay ang mga natumbang upuan at lamesa.
Winalis na rin niya ang mga nabasag na bote ng alak. Marahil doon nag-inuman ng tsuhin ko kasama ng mga kaibigan nito. Nung sumunod ng mga araw, napapadalas daw ang pagtatalo nun ng Itay at kapatid nito. Ayon sa aking ina. Minsan nga daw hinahayaan na lang daw niya. Di ba sabi ko sa'yo, tumigil ka na sa pakikipag-inuman mo kung kani-kanino. Hindi mo naman kilala ang mga dayo na yon. Nakikipagkaibigan lang naman ako eh. Malay mo, may pakinabang sila sa akin. Anong klaseng pakinabang, ha? Eh baka matulungan nila ako sa paghanap ng trabaho. Bakit kailangang iasa mo sa ibang tao ang paghahanap ng trabaho? Dapat ikaw mismo ang gumawa ng paraan. Naghahanap naman ako eh. Ayoko lang sa lupa magtrabaho. Hindi ko kaya yun. Kailangan mo nang makahanap ng trabaho. Hindi ka ba nahihiya sa mga pinagkakautangan mo? Kay Kapitan, aba, ang laki pa ng utang mo sa kanya, ha? Babayaran ko naman sila eh. Maghintay lang naman sila. Kailan? Kapag nagpadala na naman ang asawa mo? Hindi ka ba naaawa sa pamilya mo doon? Sila ang nagpapakahirap. Samantalang ikaw, nagpapakasarap dito. Pwede ba kuya, tama na? Kung pagalitan mo ko para akong bata eh. Yun na nga eh, hindi ka na bata. Pero hindi mo pa rin alam kung paano maging responsable. Pati kami ng Ate Edna mo, sinasangkalan mo sa mga pinagkakautangan mo. Ayoko na, hindi na kita pagtatakpan sa mga tao. Sasabihin ko sa kanila na puro kasinungalingan lang ang mga sinasabi mo sa kanila. Hindi mo magagawa yan. Gusto mo ba pati ikaw masira sa mga tao? Wala akong pakialam. Gusto ko lang magpakatino ka na. Huling warning ko na to sa'yo. Umayos ka o aalis ka dito. Akala raw ng inay nun matatakot ang bayaw sa sinabi ng Itay. Pero lalo itong lumala. Halos araw-araw daw itong naglalasing. Minsan ayaw na daw nilang papasukin ito sa bahay. Pero nagwawala maigi. At nahihiya rin naman sila sa mga kapitbahay. Isang gabi umuwi daw ang kapatid. Galit na galit daw ito kay Itay. Kasalanan mo ang lahat ng to. Dahil sa'yo, wala nang gustong maniwala sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bakit alam na ng mga taga rito ang naging buhay ko sa ibang bansa? Aba, ewan ko. Huwag mo akong pinagbibintangan. Ikaw tong wala nang ginawa kundi ang makipag-inuman kung kani-kanino. Baka ikaw mismo ang nagkwento sa kanila. Para naman kasi hindi tayo magkapatid yan eh. Sa tingin mo kaya magtatagal ka pa sa bahay na to kung hindi kapatid ang turing ko sa'yo? Hindi nga lang kita pwedeng konsintihin sa mga ginagawa mo. Sa kabila ng mga ginagawa ng kapatid ng Itay, labis pa rin ang pag-aalala niya rito. Nung mga panahon kasing yun, nauso ang mga manglalason o daw-daw sa aming lugar. Maraming dayo ang pumupunta sa amin para makapangbiktima. Naalala ko pa noon, isa ang Itay sa mga nabiktima noon. Mabuti na lamang merong kargadang Itay. Kaya hindi tumalab ng husto ang paglasod. Sabi ng ilan inilalagay daw yun sa kuko at saka ihahalo sa inumin. Nang malapit ng mga nakanghipag ko, kinailangan muling makipagpalit sa akin ng inay. Napilitan naman ako umuwi muna sa amin. Kahit labag sa loob ko, pinakiharapan ko pa rin ng maayos ang kapatid ng Itay. Mabuti naman at umuwi ka na dito sa atin. Tinatanong ka na kasi ng mga kaibigan mo eh. Wala po sana akong balak umuwi dito sa atin. Sabi naman ng inay pwede naman daw ulit ako bumalik doon pagkatapos manganak ni Ate Sarina. At siya naman ang uuwi dito sa atin. Tatanda ka agad niyan kung lagi mong papansinin ang tiyuhin mo. Bakit kasi hindi pa siya bumalik sa bansang pinanggalingan niya? Nagkakalatan naman siya dito eh. Hindi na siya babalik doon. Wala naman kasi siyang trabaho doon eh. Kesa naman maging pabigat siya sa asawa na nagtatrabaho. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Puro yabang lang pala ang alam. Sinabihan ko na rin siya. Hindi ka ako kung magdadalawang isip na palayasin siya dito kapag may ginawang hindi maganda sa'yo. Hindi ko po alam kung tatagal ako na makasama ang kapatid niyo. Hindi nga nakatagal ang asawa niya eh. Dahil pabigat. Ako pa kaya? Pasensya ka na anak ha. Wala naman po kayong kasalanan eh. Kung gusto mo, magtrabaho ka na lang sa ibang lugar para hindi mo lagi nakikita ang kapatid ko. Masakit man sa akin na malayo ka. Basta sa ikatatahimik mo, magtitiis ako.
Alam niyo naman na hindi ko kayang mawalay sa inyo ng inay eh. Sana lang po, tumalab ang dasal ko sa kapatid niyo na magbago na. Dahil sa pagkainip, dinalaw ko na lang ang mga kaibigan ko. Tuwang-tuwa naman sila nang muli ako makita. Puro kwentuhan lang ang ginawa namin. Nang malapit ng dumilim, nagpaalam na ako sa kanila. Nadaanan ko pa nun si Tio Enrico na nakikipag-inuman sa tapat ng bahay ni Mang Fabian. Kainuman nito ang 2 anak ng matanda at 2 lalaki na hindi pamilyar sa akin ang muka. Nang dumaan ako, rinig na rinig ko pa ang sinasabi nito. Hindi ko maiwasan na mapailing na lang. Pagdating sa bahay, tinanong ako ng itay kung nakita ko ba ang kapatid niya. Nakikipag-inuman po sa mga anak ni Mang Fabian. Ay, naku naman. Hindi talaga mapagsabihan. Ang katigasan po ng ulo niya ang magpapahamak sa kanya. Nagyayabang na naman nga po eh. Hindi naman niya lubusang kilala ang mga kainuman niya. Lalo na yung 2 dayo. Narinig mo ba ang mga sinasabi niya? Hayun po, pinagyayabang na naman niya na galing siyang ibang bansa. Buhay niya doon. At wala raw makakapantay sa nagawa niya. Loko talaga ang lalaking yun. Sana lang wag siyang makatagpo ng mga manglalason. Mga katulad niya kasi ang gustong-gustong pagtripan ng mga yun. Huwag naman po sanang mangyari sa kanya ang iniisip niyo. Pananagutan niyo po siya, Tay, dahil dito siya nakatira sa atin. Yun na nga din ang iniisip ko Kaya lagi na lang akong nag-aalala sa kanya. Hindi naman na kasi siya bata, pero mas matigas pa sa isang batang musmus ang pag-uugali ng kapatid ninyo. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko sa kanya. Pati tuloy ako, sumasakit na rin ang ulo sa kapatid ng itay. Siya yata ang black sheep sa kanila. Ang iba kasing kapatid ng itay matitino naman. Kahit kapareho din namin ang buhay. Pagkatapos ng ilang araw, nagtaka pa kami ng itay noon kung bakit hindi lumalabas ng bahay ang kapatid niya. Maghapon lang itong nasa silong. Hindi rin ito nag-almusal at nagtanghalian. Nang malapit ng gumabi, pinuntahan na siya ng itay. Naabutan itong nakahiga at nakatingin sa kawalan. Maghapon ka lang na nandito? Hindi ka ba nakakaramdam ng gutom? Hindi naman kuya. May sakit ka ba? Wala akong sakit. Kulang lang ako sa alak. Loko ka talaga. Bumangon ka na dyan at sabayan mo na kami sa hapunan. Masarap ang ulam ngayon. Sige kuya, susunod na ako. Sa hapunan, kapansin-pansin ang pagiging tamilmil ni Tio Enrico sa pagkain. Hindi rin siya masyadong nagsasalita. Tila ba malalim ang iniisip nito. Nang makatapos siya ng pagkain, nagpaalam na siyang matutulog. Nasundan na lamang siya ng itay ng papalayong tingin. Kinabukasan nagisnan namin na namimilipit sa sakit ng tiyan si Tio Enrico. Panay din ang suka nito. Namumutla na ang balat nito. At malamig ang pawis na lumalabas sa kanyang noo. Panakanakang tumitirik na rin ang mga mata nito. Ano po gagawin natin, Tay? Dito ka lang. May kukunin lang ako sa likod ng bahay natin. Pakalmahin mo muna ang tiyuhin mo. Sige po, Tay. Chong, kailangan niyo pong magpakatatag. Labanan niyo po ang nararamdaman ninyo. Ang sakit! Parang nilalamutan ang mga laman loob ko. Aray! Ano bang nangyayari sa akin? Parating na po ang itay. Kumukuha lang siya ng halamang gamot. Ilang sandali pa dumating na rin ang itay. May pinakain siya sa kapatid na balat ng isang puno. Napapangiwi pa si Tio Enrico sa pait ng lasa nito. Pero sinabihan siya ng itay na kailangan niyang tiisin ang lasa nito kung gusto niyang gumaling. May palagay daw ang itay na nadawdaw to. Makalipas ang ilang minuto, nakaramdam si Tio Enrico na kailangan niya magbawas. May ilang oras din siyang nagtagal sa banyo. Nang lumabas siya, hinang-hinang napaupo na lang siya sa sahig. Sa kabila na nangyari sa kanya, hindi pa rin nadadala si Tio Enrico. Magsasampay sana ako noon nang makita ko may kausap ang itay na isang lalaki. Mukhang seryoso ang kanilang pag-uusap.
Mukhang galit ang lalaki dahil nananalim ang mga mata. Bago to umalis, tumingin pa siya sa akin. Sino po yun, Tay? Ba't parang galit? Hinahanap ang Tio Enrico mo. Pinagtataguan na daw siya pagkatapos makakuha ng pera. Ha? Saan daw gagamitin ang pera? Sabi ng tiyuhin mo gagamitin daw sa negosyo. Baka naubos na nga sa kakainom niya. Malaki daw po ba ang nakuhang pera sa kanya? Hindi naman kalakihan, pero kailangan daw niya dahil nasa ospital ang anak niya. Kawawa naman pala, Tay. Sa pagpapalaki namin ng nanay niyo sa inyo ng kuya mo, kahit kailan hindi niyo pinasakit ang ulo namin. Hindi ko akalain na sa tiyuhin mo pa sasakit ng ganito ang ulo ko. Puro problema na lang ang ibinibigay niya sa akin. Bakit hindi po ninyo tawagan ang asawa niya? At ipaalam ang mga ginagawa dito ng kapatid ninyo? Ganoon na nga ang gagawin ko. Dahil natatakot din ako sa banta ng taong yun. Unang tingin ko pa lang, may alam ang taong yun sa barang. Nakahanap na rin ang katapat niya, ang Chong. Huwag naman sanang ipahintulot na mangyari ang pinangangambahan natin. Siya mismo naman kasi ang nagpahamak sa sarili niya eh. Nang pumasok sa bahay si Tio Enrico, agad siyang kinumpronta ng Itay. Katulad ng ginagawa nito lagi, itinanggi niya ang sinabi ng lalaking pumunta sa bahay. Sa huling napaamin din siya ng Itay. Mukhang hikahos din sa buhay ang taong yun. Ibalik mo na lang sa kanya ang pera. Nasa ospital ang anak niya. Kuya, wala na yung pera niya eh. Nagastos ko na. Gumawa ka ng paraan. Nagbanta ang lalaking yun na kapag hindi mo ibinalik ang pera niya, may masamang mangyayari sa'yo. Anong gagawin ko eh? Wala na nga eh. Bakit kasi kailangan mo manloko ng tao? Hindi ka ba talaga natatakot sa karma? Ha? Nagawa ko lang naman yun dahil kailangan ko ng pera. Pero ibabalik ko naman yun sa kanya. Kailangan para saan? Sa alak? Si Mayet kasi, nagmamatigas sa padala ko ng pera. Gusto ko na nga bumalik dun eh. Kaya lang ayaw niya. Gusto ko na nga magbagong buhay eh. Dapat noon ka pa nagbagong buhay. Ang dami mong panahon na sinayang. Kaya nga nakikiusap ako sa asawa ko eh. Tingin ko malapit ko na siya makumbinsi. Kung talagang totoo sa loob mo ang magbagong buhay, umpisahan mo sa hindi pag-iinom. Hindi ka na bata para makipagbarkada. Baguhin mo rin ang ugali mo. Oo kuya, pangako magbabago na ako. Huwag puro salita. Gawin mo. Nung una hindi ako naniniwala na magbabago talaga ang Tio Enrico. Para kasing mahirap paniwalaan. Pero habang lumilipas ang mga araw, nakitaan na rin namin ng Itay ng pagbabago ang kapatid niya. Kita ko sa mukha ng Itay na natutuwa siya. Hinarap na rin ni Tio Enrico ang mga pinagkakautangan niya. Nangako siyang babayaran sila. Natuto na rin siya ng mga gawaing bahay. Humingi rin siya sa amin ng dispensa at nangako na babawi. Iniwan namin siya sa bahay. Dahil pupunta kami sa bahay ni na Kuya. At gusto namin makita ang sanggol. Babalik naman kami pagkatapos ng 3 araw. Oh, ang cute-cute talaga ng apo ko. Kamukhang kamukha kita. Maghunos dili ka nga, Edna. Kawawa ang sanggol kapag naging kamukha mo. Ano ka mo, ha? Wala. Ako naman ang bubuhat sa apo ko. Teka, mamaya na. Hindi ko pa nga natatagal ang buhatin ng apo ko eh. Kahapon ka pa nagbubuhat eh. Ako naman. Ay, sige na nga. Dahan-dahan lang, baka mabagsak mo. Tingin mo naman sa akin, hindi marunong bumuhat ng sanggol. Nagpapaalala lang ako. Natatawa na lang kami ni Kuya at ng hipag ko. Sa parang batang pag-aaway ng mga magulang namin. Kahit ako masaya sa pagdating ng pamangkin ko. Kahit puyat ang inay sa ilang gabing pagbabantay sa hipag ko dahil sa pagle-labor, kita pa rin sa kanya ang kakaibang saya. Parang bumata pa nga ang mga magulang namin ng ilang taon. Nang dumating ang mga magulang ni Ate Sarina, nagpaalam na rin kaming uuwi. Nagbilin lang ang inay sa hipag at kuya ko sa mga dapat gawin. Habang pauwi, tahimik lang ang Itay. Inisip ko na lang na baka namimiss na agad nito ang apo. Namimiss niyo na po siguro agad ang apo ninyo. Oo naman.
Sino ba naman ang hindi makakamiss sa cute na apo ko? Babalik naman po tayo dun eh. Sa susunod po, isama natin si Chong. Hindi nga rin siya maalis sa isip ko eh. Ano kaya ang ginagawa niya? Sabi mo nga nagbago na siya. Kaya huwag ka na mag-alala pa sa kanya. Tama ka dyan. Mapapatunayan pa natin na talagang nagbago nga siya. Ngayong iniwan natin siyang mag-isa sa bahay. Pagdating sa bahay, sinalubong kami ng katahimikan. Bukas naman ang pinto kaya natitiyak namin na nandun lang si Tio Enrico. Dumiretso na kami ng inay sa kwarto. At si Itay naman pinuntahan ng kapatid sa silong ng bahay. Naabutan ng Itay na nakahiga lamang ito at tulog. Tatalikod na sana ang Itay nang may maramdaman na kakaiba. Agad niyang nilapitan ng kapatid at saka sinalat ang noo. Bahagya din to nagising sa ginawa niyang pagdantay ng kamay dito. Kuya, dumating na pala kayo. Kailan ka pa nilalagnat? Kahapon lang ng gabi. Uminom ka na ba ng gamot? Oo, kaya lang parang walang talab eh. Dito ka lang. Baka masiyang sa'yo ang herbal na gamot. Magpapaluto na rin ako kay Ate Edna mo ng lugaw. Tiyak na hindi ka pa kumakain. Salamat, dumating na kayo. Sinabi ng Itay na may sakit nga si Tio Enrico. Ako na rin ang nagpresenta na ipagluto siya ng lugaw. Habang nakaharap sa kalan, napasulyap ako sa maliit na bintana. Sa labas nun may isang tao. Nakatingin sa akin. Parang pamilyar sa akin ang mukha nito. Bago ko pa maisip kung sino siya, bigla na lang tong nawala. Kinurap-kurap ko pa ang mga mata ko, pero wala na dun ang lalaking nakita ko. Binaliwala ko na lamang yun. Baka kasi namamalikmata lang ako. Inilipat ko muna sa kwarto ang tiyong mo. Malamig kasi sa silong, baka lalo hindi siya gumaling. Dito na lang ako sa sala matutulog. Kinain niya po ba ang niluto kong lugaw? Kinain naman niya, kaya lang hindi naubos. Masakit daw kasi ang lalamunan niya at hirap lumunok. Baka po, hindi na siya sanay sa klima natin dito. Kaya madali siyang dapuan ng sakit. Oo nga pala, nakausap ko na yung asawa niya. Tumatawag kasi kanina tulog naman ang tiyo mo. Kaya ako na ang nakipag-usap. Sinabi ko ang mga naging problema dito. Nakiusap ako na pabalikin na ulit ang asawa niya at bigyan ng isa pang pagkakataon. Ano po ang sabi? Uuwi din daw siya rito, pero ayaw ipaalam sa asawa niya. Siguro gusto makita ng mga mata niya kung totoo ngang nagbago na nga talaga ang asawa niya. Sana nga po sunduin na niya ang asawa niya dito. Naawa na rin kasi ako kay Chong Habang mahimbing na nun natutulog ang Itay, narinig niyang umuungol ang kapatid niya. Kaya pinuntahan niya ito sa kwarto. Pawis na pawis daw ang kapatid habang pabiling-biling ang ulo. Nilapitan siya ng Itay at saka niyugyug para magising. Kuya! Nananaginip ka. Ginising lang kita kasi baka mapunta pa sa bangungot. Ang sama ng panaginip ko. Buti ginising mo ko. Mainit ka pa rin. Gusto mo bang kumain? Ayoko. Wala pa rin akong ganang kumain eh. Kung hindi ka pa matutulog magkwentuhan muna tayo. Mabuti pa nga kuya. Anong ginawa mo habang wala kami? Lumabas na ako nung pinuntahan ko si Dave. Yung inutangan ko ng pera. Humingi ako ng dispensa sa nangyari. At nangako na ibabalik ko ang pera niya. Pero hindi niya daw ako mapapatawad. Hindi ko nga alam kung bakit siya ganun eh. Ibabalik ko naman yung pera niya. Kinumusta mo ba ang anak niya? Hindi ko na po naalala. Pagbungod ko pa lang kasi galit na siya. Sana balang araw mapatawad ka na rin niya. Kung hindi man niya ako mapatawad, wala na akong magagawa pa. Ipagdasal mo na lang na sana magawa ka niyang patawarin pagdating ng panahon. Oo kuya, gagawin ko yan. Salamat nga pala sa pag-aalaga niyo sa akin. Sa kabila ng puro problemang ibinibigay ko sa inyo, nandyan pa rin kayo ng pamilya mo. Sabi ko naman sa'yo, kapatid kita. Hindi kita maaaring pabayaan na lang. Sana lang magbago ka na. Huwag ka mag-alala kuya.
Magbabago na talaga ako. Alang-alang sa'yo at sa pamilya ko. Sana lang itanggapin pa rin nila ako. Mahal ka nila. Kaya tatanggapin ka pa rin nila sa kabila ng mga nagawa mong kamalian noon. Huwag ka lang susuko na ipakita sa kanila na nagbago ka na. Kinabukasan bumuti na ang lagay ni Tio Enrico. Tumutulong na nga rin siya kay Itay sa pangangahoy. Nang matapos ko naman ang mga gawain, nagpunta ako sa bahay ng isa kong kaibigan. Tinanong nito ang tungkol sa tiyuhin ko. Binanggit ko na nagkasakit ito pero magaling na naman. Nang tingnan ko ang mukha ng kaibigan ko, parang may gusto siyang sabihin sa akin. Sa huli sinabi nito sa akin ang tungkol sa nalalaman niya. Namatay daw ang anak ni Mang Dave. Siya ang lalaking inutangan ni Tio Enrico. Ang nagpagimbal sa akin nang sabihin ng kaibigan ko na mag-iingat daw dapat ang tiyuhin ko. Ito daw kasi ang sinisisi sa pagkamatay ng anak nito. May lahi daw ng mambabarang ang lalaki. At posibleng gamitin ito yon para makapaghigante. Humahangos naman ako umuwi sa amin. Lakad-takbo ang ginawa ko. Gusto ko kasing sabihin agad sa mga magulang ko ang nalaman ko sa kaibigan ko. Oh, ba't nagmamadali ka? Ang Itay po. Wala pa sila, pero parating na rin siguro. May nalaman po kasi ako sa kaibigan ko, Nay. Ano naman ang nalaman mo? Kung chismis yan naku, wag mo na ikwento. Alam mo naman na hindi ako mahilig sa chismis. Hindi po ito chismis. Yung anak po ni Mang Dave namatay na daw. Sino naman ang Dave na yon? Bagong lipat lang po sila dito sa baryo natin. Siya po yung inutangan ni Tio Enrico. Sinisingil na po siya noon dahil may sakit ang anak at nasa ospital. Ngayon nga po patay na ang anak. Sabi ng kaibigan ko, kailangan mag-ingat ng tiyong. May alam daw sa barang si Mang Dave. Baka siya ang balikan nito. Ano ba yung ginawa ng Tio Enrico mo? Ito na nga yata ang karma niya. Nagbago na rin naman po siya Kung kailan marami na siyang naperwisyong tao. Kailangan po natin siyang balaan. Kahit balaan natin siya, kung talagang gusto siyang gantihan ng Dave na yon, wala tayong magagawa. Ilang sandali lang dumating na rin sina Itay at Tio Enrico. Masaya pa ang magkapatid habang nagkukwentuhan. Wala silang kamalay-malay sa problemang parating sa pamilya namin. Tsumetsyempo lang ako kung paano ko sisimulan sabihin ang nalalaman ko. Nang akma na sana akong magsasalita, bigla namang nabuwal si Tio Enrico. Nangisay pa ito sa sahig. Agad na pinagtulungan naming buhatin ito sa higaan. Tumigil na rin naman ito sa pangingisay. Pero nawalan siya ng malay. Ang taas ng lagnat niya. Ako na ang kukuha ng herbal na pwede nating ipainom sa kanya. Tay, hindi po kaya nabinat ang tiyong sa pangunguha niyo ng panggatong? Baka nga. Dapat pala hindi ko muna siya isinama hanggat hindi pa siya nakakaligo. Meron pa naman akong gustong sabihin. Pero sa kanya lang po. Asikasuhin niyo muna si Chong. Importante ba yan? Tungkol lang po kay Mang Dave. Patay na raw po ang anak niya. Ha? Kanino mo nalaman ang bagay na yan? Sa kaibigan ko po. Meron din daw pong alam sa barang si Mang Dave. Mag-iingat daw po si Tio Enrico. Huwag ka mag-alala, anak. Kaya kong kontrahin ang kulam na meron siya. Magdamag namin binantayan si Tio Enrico. Maliban kasi sa mataas na lagnat, tinubuan na rin ng mga pigsa ang buong katawan nito. Hindi nagtagal lumabas na rin ang mga nana mula rito. Kung titingnan nakakarimarim ang itsura. Ilang beses kong pinigilan ng masuka. Kahit walang malay ang tiyuhin ko, bakas pa rin sa mukha niya ang paghihirap. Kung kailan naman nagbabago na siya, tsaka naman nangyari ang ganito sa kanya. Baka kailangan na natin maghanap ng albularyo. Lalong lumalala ang kalagayan ng kapatid mo. Kahit papano, may alam din ako sa panggagamot. Naituro naman sa akin ng ama namin kung paano ko kontrahin ang barang. Kapag hindi mo natalo ang barang na iginawad sa kanya, baka kayong dalawa ang magbayad. Hindi mangyayari yun. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi ko pa rin maiwasan na matakot. Hindi basta-basta ang taong galit sa kapatid mo. Alam ko yan.
Kaya kailangan ko ang mga dasal nyo para sa kapatid ko. Isang kulay puting papel na naglalaman ng salitang Latin ang sinunog ni Itay sa isang bao. Pagkatapos meron siyang ipinatak na langis doon. Naging kulay itim ang usok nun. Inutos niya kay inay na pausukan ng buong bahay para wala daw makalapit na ibang elemento sa kapatid niya habang mahina pa ito. Sa tingin niyo po si Mang Dave nga po ang nasa likod ng nangyayari kay Chong? Oo, walang duda na siya na nga. Malakas siya dahil punong-puno ng paghihinagpis ang puso niya. Sana hindi siya magtagumpay. Nagbago na naman ang Tio Enrico Huwag ka mag-alala. Hindi siya magtatagumpay. Hindi ako papayag. Lalabanan ko siya hanggang sa huling sandali. Wala kaming tulog sa kakabantay kay Tio Enrico. Maging ang Itay walang tigil sa pag-usal ng mga Latin na salita na kumukontra sa kulam at barang na ginawa ni Mang Dave. Kinaumagahan hindi pa rin gumagaling si Tio Enrico. Aalis muna ako. Huwag niyong hahayaan na merong makapasok dito sa bahay na kahit sino. Saan po kayo pupunta? Sa bahay ni Dave. Delikado ang binabalak mo. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Hindi ka naman talaga bihasa sa paggamot sa kulam. Susubukan ko siyang pakiusapan. Baka mapapayag ko siyang bawiin na lang ang kulam. Alam kong malakas siya sa akin. Ito na lang ang naiisip ko na paraan. Sasamahan ko na po kayo. Makikiusap din ako sa kanya. Magkasama kami ng Itay na pinuntahan ng nag-iisang bahay sa dulo na halos ng baryo namin. Tila walang tao sa bahay dahil saradong-sarado yun. Hindi rin namin makita ang loob nun dahil sa mga itim na kortinang tumatakip sa bintana. Parang wala na pong tao sa bahay na to. Hindi po kaya lumipat na sila? Nararamdaman ko na nasa loob pa si Dave. Ano po ang gagawin natin? Baka hindi rin niya tayo harapin. Kung hindi niya tayo haharapin, kakausapin ko pa rin siya. Dave! Ikinalulungkot ko ang nangyari sa anak mo! Alam kong matinding sakit ang pinagdadaanan niyong mag-asawa ngayon. Pero sana, makuha mo pa rin magpatawad. Alam ko na sa kabila ng galit mo, mabuti ka pa rin tao. Mang Dave, nakikiusap din po ako. Nagbago na po si Tio Enrico. Alam ko na huli na para ibalik sa inyo ang pera niyo. Pero nangako siya na ibabalik yun sa inyo. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo nang pahirapan pa ang kapatid ko. Hayaan mong ang Diyos na ang magparusa sa kanya kung sa tingin mo ay may kasalanan siya. Itay, umalis na po tayo. Baka kailangan na rin kasi kayo ni Tio Enrico. Sandali na lang anak. Baka lumabas pa si Dave at harapin tayo. Nang wala pa rin kaming natanggap na tugon mula kay Mang Dave, umuwi na rin kami sa bahay. Sinalubong kami ni inay habang umiiyak. Nakaramdam naman ako ng kaba at takot. Malala na ang lagay ni Enrico. Kanina sumisigaw siya sa sakit. Ngayon naman ay nawalan siya ng malay. Enrico? Chong, gumising na po kayo. Diba sabi niyo, babawi pa kayo sa amin? Kanina hinahanap niya kayo. Parang gusto na niya magpaalam. Kung talagang kukunin na siya sa atin, wala na tayong magagawa pa. Tanggapin na lang natin. Nanatiling nakapikit lang ang tsuhin ko. Pero alam kong naririnig niya kami. Nang lumapit ako, hindi na rin ako nandiri sa mga sugat niya. Mas nanaig ang awa ko sa kanya. Maputla na kasi ang balat nito. Nangingitim na rin ang labi. Maging ang mga kuko nito. Medyo nakaangat pa nga yun sa lamay. Naghihintay na lang kami nun kung kailan matatapos ang paghihirap ni Tio Enrico. Sa labas lang ako nakatingin nun. Hindi ko na kasi kayang tingnan ang paghihirap niya. Bigla na lang napasigaw ang inay na ikinatingin namin sa kanya ng Itay. Tignan niyo! Unti-unting nawawala ang sugat ni Enrico sa katawan. Oo nga. Gumagaling na ang kapatid ko. Salamat at dininig niyo ang aming dasal. Nagawa na po siyang patawarin ni Mang Dave. Tama ka. Binawi na ni Dave ang iginawad niyang sumpa sa kapatid ko.
Salamat naman at gagaling na siya. Nagkamalay na rin nun ang tiyuhin ko. Ang una niyang sinabi sa amin na naginip siya ng masama. Mahina pa rin siya kaya hindi na muna namin siya pinalabas ng kwarto. Sa tulong din ng mga kapatid ng Itay, naghati-hati sila para mabayaran ang utang ng kapatid nila kay Mang Dave. Sa asawa na lang ng lalaki nila pinaabot. Dahil hindi pa raw handang humarap sa taong lalaki. Dahil sa pagdadalamhati. Ilang araw na lang din nun ay paalis na si Tio Enrico. Maraming salamat sa iyo, kuya. Sa kabila ng mga ginawa ko, hindi mo pa rin ako pinabayaan at natiis. Magkapatid tayo. Natural lang na damayan kita. Sobrang nahihiya nga ako sa inyo eh. Dahil sa ugali ko, ang dami ko na perwisyong mga tao. Ang importante naman nagbago ka at may natutunan kang leksyon. Habang buhay kong dadalhin ang mga nangyaring to sa akin, hindi ko to makakalimutan. Chong? Hihingi din po sana ako ng pasensya sa inasal ko noon. Hindi ko po sinasadya. Wala ka namang ginawa eh. Kasalanan ko rin kung bakit ka nakapagsalita ng ganon. Kalimutan mo na yan. Mag-iingat po kayo doon. Sana po dalawin niyo pa rin kami dito. Siyempre naman, sa pagbabalik ko, hindi na akong dating akala mo kung sinong balikbayan. Hihintayin po namin ang pagbabalik ninyo. Bago ang araw ng pag-alis ni Tio Enrico, naghanda si Inay ng konting salo-salo para sa amin. Dumating din ang araw na yun ng kuya ko at pamilya niya. Masasabi kong isa yun sa pinakamagandang pangyayari sa buhay namin ng pamilya ko. Ang makasama ang mayabang na kapatid ng Itay. Nakalaunan ay piniling magbago. Wakas,